Maligayang araw sa inyong lahat. Ako ay labis na natutuwa na makasama kayong lahat sa ating video na ito. Ako ay umuutang ng loob sa Diyos sa bawat pagkakataong tayo ay nagtatipon-tipon upang pag-usapan ang kanyang mga salita at mga aral na nagbibigay ng liwanag at pag-asa sa ating mga buhay. Sa ating paglalakbay na ito sa pananampalataya, mahalaga ang bawat hakbang. At sa araw na ito, tatalakayin natin ang isang napakahalagang tema. Bakit hindi tayo tumatanggap ng mga himala? Ito ay dahil sa hindi natin paglalaan ng oras para sa Diyos. Habang tayo ay patuloy na naglalakbay sa ating espiritual na landas, may mga pagkakataon na nagiging abala tayo sa mga bagay na tila mas mahalaga. Ang ating mga trabaho, pamilya at mga responsibilidad ay nagiging dahilan upang hindi natin maibigay ang tamang oras at atensyon sa ating ugnayan sa Diyos. Sa ating araw-araw na buhay, nakakalimutan natin na ang Diyos ay palaging nariyan. Naghihintay na tayo ay lumapit sa Kanya. Ngunit sa kabila ng ating mga abala, tayo ay tinatawagan na muling pag-isipan ang ating mga prioridad. Sa mga sandaling tayo ay nagiging abala, nakakalimutan natin ang mga biyayang nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga himala, mga pagpapala at mga pagkakataon na nagbibigay sa atin ng bagong pag-asa ay naroroon. Ngunit minsan, kailangan natin itong hanapin sa pamamagitan ng ating pagsisikap na lumapit sa Kanya. Minsan, ang ating mga hinihingi ay tila hindi natutugunan. At dito tayo nagkakaroon ng tanong, bakit? Ang sagot dito ay nasa ating pagkilos. Sa ating oras ng panalangin at pagninilay, doon natin matutuklasan ang tunay na kahulugan ng ating pananampalataya. Ang Diyos ay hindi lamang nariyan para sa atin sa mga panahon ng pagsubok, kundi Siya rin ay nariyan sa mga pagkakataong tayo ay nagagalak at nagpasalamat. Kaya't iniimbitahan ko kayong maglaan ng oras sa inyong mga araw para sa Diyos. Pwede kayong magsimula sa simpleng mga panalangin sa umaga o sa gabi, o kaya naman ay maglaan ng oras para sa pagbabasa ng Kanyang mga salita. Sa mga simpleng hakbang na ito, unti-unti nating mararamdaman ang Kanyang presensya sa ating buhay. Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga karanasan o mga tanong sa mga komento sa ibaba. Nais naming marinig mula sa inyo. Ipinapaalala ko rin na ang ating ugnayan sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo. Ang paglalaan natin ng oras para sa Kanya ay nagiging daan upang tayo ay mas maging malapit sa Kanya. Sa ating mga puso, nagiging mas maliwanag ang ating landas at unti-unti makikita natin ang mga himalang Kanyang ipapakita sa ating mga buhay. Huwag kalimutan na ang Diyos ay nariyan, handang makinig at umalalay sa atin. Kaya't huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Sa mga oras na tayo ay nalulumbay o naguguluhan, ang pakikipag-usap sa Kanya ay makapagbibigay liwanag at kapayapaan sa ating mga puso. Ang mga himala ay maaring hindi agad-agad nating makita, ngunit sa pananampalataya at pagtitiwala, makikita natin ang Kanyang mga gawa sa ating buhay. Sa susunod na mga minuto, tayo ay magpapalalim sa temang ito. Pagsasamahin natin ang mga testimonya at mga kwento ng mga tao na nakaranas ng mga himala sa kanilang buhay dahil sa kanilang pagsisikap na lapitan ng Diyos. Kaya't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell upang maging updated sa aming mga susunod na video. Ihanda ninyo ang inyong mga puso at isipan at sama-sama tayong maglakbay patungo sa mas malalim na pagkakaunawaan at ugnayan sa Diyos. Salamat sa inyong pakikinig at sisimulan na natin ang ating pagtalakay sa paksang ito. Ang tema ng hindi pagtanggap ng mga himala dahil sa kakulangan ng oras para sa Diyos ay isang mahalagang issue na dapat pagnilayan. Sa Mateo 7:8, makikita natin ang malinaw na mensahe ng paghiling,
pagtuklas at pagkatok. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang simpleng mga aksyon. Sila ay nagpapakita ng ating pagnanais na lumapit sa Diyos. Sa ating abalang mundo, madalas nating nalilimutan ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa ating espiritual na buhay. Kapag tayo ay nagdasal at humiling, hindi lamang tayo nag-aalok ng ating mga pangangailangan, kundi tayo rin ay nagbubukas ng pinto para sa mga biyayang maaaring dumating sa ating buhay. Kung hindi tayo naglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos, tayo ay nagiging bulag sa mga himalang nakapaligid sa atin. Ang ating kakulangan sa oras para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagiging hadlang sa ating kakayahang makilala ang Kanyang mga biyaya. Mahalaga ring pagnilayan ang mensahe ng Hebreo 11:6 na nagsasaad na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng may pananampalataya. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pagkakataon upang ipakita ang ating pananampalataya at pagsusumikap na makilala Siya. Sa bawat oras na tayo ay naglalaan ng panahon sa Kanya, ipinapakita natin ang ating pagsunod at tiwala sa Kanyang mga plano. Ang hindi natin pagtulong sa ating relasyon sa Diyos ay nagiging hadlang sa mga himalang maaaring mangyari sa ating buhay. Kapag pinabayaan natin ang ating koneksyon sa Kanya, nawawala ang pagkakataon na makakuha ng mga biyayang nagmumula sa ating pananampalataya. Sa Salmo 37:4, sinasabi na kung tayo ay naglalagay ng ating mga nais sa Diyos, Siya ay magbibigay sa atin ng ating mga pita. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa ating mga hiling. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa at pagtanggap sa Kanyang mga plano at layunin para sa atin. Sa ating pag-asa sa Kanya, natututo tayong makinig at tumugon sa Kanyang mga salita. Ang hindi paglalaan ng oras sa Diyos ay nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa mga tunay na nais ng ating puso. Sa halip na maging malinaw ang ating mga hangarin, nagiging magulo at hindi tiyak ang ating mga desisyon. Ang mga himalang nais nating matanggap ay kadalasang nauugnay sa ating kakayahang makilala ang Kanyang kalooban at plano para sa atin. Kaya mga talatang ito ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang ating kakulangan ng oras para sa Kanya ay nagiging hadlang sa ating mga himala. Sa bawat oras na tayo ay hindi naglalaan ng panahon para sa Kanya, tayo ay lumalayo sa mga biyayang Kanyang inihanda para sa atin. Hindi lamang ito tungkol sa pagtanggap ng mga material na bagay. Ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan, kagalakan at kasiyahan sa ating puso. Ang mga himala na nais nating maranasan ay madalas na nagmumula sa ating koneksyon sa Kanya. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa Diyos, tayo ay nagiging mas bukas sa Kanyang mga biyaya. Sa wakas, ang mensahe na ito ay isang paanyaya upang muling pag-isipan ang ating mga prioridad. Sa mga abala at hamon ng buhay, kailangan nating maging mapanuri sa ating oras. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay hindi lamang isang magandang gawain. Ito ay isang kinakailangang hakbang patungo sa mga himalang nais nating matanggap. Sa ating pagnanais na makilala ang Kanya at lumapit sa Kanya, tayo ay nagiging handa upang tumanggap ng Kanyang mga biyaya at himala. Ang ating pananampalataya at pagsusumikap na makilala Siya ay nagiging susi sa mga pintuan ng Kanyang mga biyaya. Ang pagkakaroon ng mga himala sa ating buhay ay madalas na nakadepende sa ating ugnayan sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, ang mga himala ay hindi lamang mga pisikal na pagbabago, kundi pati na rin ang mga espiritual na pag-unlad na nagmumula sa ating pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay isang mahalagang aspeto na hindi dapat balewalain.
Sa Hebreo 11:6, sinasabi na ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng may pananampalataya. Kapag naglaan tayo ng oras para sa Kanya, ipinapakita natin ang ating tiwala at pagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ang ating mga dasal, pagninilay at pagsamba ay nagiging tulay upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Maraming tao ang nag-aasam ng mga himala sa kanilang buhay, ngunit madalas ay hindi nila nauunawaan na ang mga himalang ito ay nagmumula sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang hindi paglalaan ng oras para sa Kanya ay nagiging hadlang sa mga biyayang maaaring dumating. Sa Mateo 7:8, itinuturo na ang paghiling, pagtuklas at pagkatok ay mga hakbang na naglalapit sa atin sa Diyos. Kung tayo ay maglalaan ng oras upang magdasal at humiling, nagiging mas malakas ang ating koneksyon sa Kanya. Ang mga himala ay hindi laging dumarating sa paraang ating inaasahan. Minsan, ang mga ito ay nagiging resulta ng mga simpleng hakbang na ating ginagawa upang makilala ang Diyos at ang Kanyang mga plano para sa ating buhay. Ang pag-aalaga sa ating espiritual na buhay ay katulad ng pag-aalaga sa isang halaman. Kung hindi natin ito didiligan at bibigyan ng sapat na liwanag, tiyak na ito ay matutuyo at mamamatay. Ganito rin ang ating relasyon sa Diyos. Kung hindi tayo maglalaan ng oras para sa Kanya, hindi natin makikita ang Kanyang mga himala sa ating buhay. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay isang paraan upang maunawaan ang Kanyang mga plano at layunin sa atin. Sa Salmo 33:4, sinasabi na kung tayo ay naglalagay ng ating mga nais sa Diyos, Siya ay magbibigay sa atin ng ating mga pita. Ang pag-unawa sa mga tunay na nais ng ating puso ay nagiging mas maliwanag kapag tayo ay may oras para sa Kanya. Minsan, ang mga himala na ating inaasahan ay nasa paligid lamang natin, ngunit hindi natin ito nakikita dahil sa ating pagkaabala. Ang ating mga isip at puso ay puno ng mga alalahanin at problema na nagiging dahilan upang hindi natin mapansin ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos. Ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon na tayo ay makapagpahinga mula sa mga alalahanin ng mundo at makapagmuni-muni sa Kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, nagiging mas sensitibo tayo sa Kanyang mga mensahe at sa mga himalang nais Niyang ipakita sa atin. Ang mga himala ay karaniwang dumarating sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Subalit, kung tayo ay hindi handa na tumanggap ng mga ito dahil sa kakulangan ng oras para sa Diyos, maaring hindi natin makita ang mga pagkakataon na iyon. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng pagtanggap ng mga himala. Sa ating paglalaan ng oras para sa Kanya, pinapalakas natin ang ating pananampalataya at pagiging bukas sa Kanyang mga biyaya. Ang ating kakayahan na tumanggap at magtiwala sa Kanya ay nagiging mas matatag. Sa huli, ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang pribilehiyo. Ito ay isang pagkakataon upang makilala natin Siya ng mas mabuti at upang maipakita ang ating tiwala sa Kanyang mga plano. Ang mga himala ay hindi laging dumarating sa paraang inaasahan natin, ngunit ang paglalaan ng oras para sa Diyos ay nagiging susi upang tayo ay maging bukas sa mga biyayang Kanyang ibinibigay. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsusumikap, unti-unting mabubuksan ang ating mga mata sa mga himalang nag-aantay na ipakita sa atin ng ating Amang nasa langit. Sa ating pagninilay-nilay, mahalagang bigyang diin ang kahalagahan ng paglalaan ng panahon para sa Diyos at ang ugnayan nito sa mga himalang nais nating matanggap. Sa Salmo 37:4, sinasabi na sikaping magalak sa Panginoon at ibibigay niya ang lahat ng nasa iyong puso. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang ating mga pagnanasa ay dapat na nakatuon sa Diyos.
Kung tayo ay maglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa Kanya at ipahayag ang ating mga saloobin at hangarin, mas mauunawaan natin ang Kanyang mga plano para sa atin. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, nadidiskubre natin na ang tunay na ligaya ay hindi nagmumula sa mga material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang kakulangan ng oras na inilalaan natin para sa Diyos ay maaaring magdulot ng pagkaunawa na ang ating mga hangarin ay hindi natutugunan. Sa ganitong konteksto, nagiging mahirap para sa atin na makita ang mga himalang nais nating matamo. Kapag tayo ay hindi naglalaan ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos, maaaring hindi rin natin maunawaan ang Kanyang kalooban at ang mga pagkakataon na Kanyang ibinubukas para sa atin. Ang paglalaan ng panahon sa Kanya ay nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon at nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang mga hamon sa buhay. Sa Mateo 7:7-8, itinuturo na humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at ang pintuan ay bubuksan. Ang talatang ito ay nagsasaad na ang proseso ng paghiling, paghahanap at pagtukso ay hindi lamang para sa mga material na bagay, kundi higit sa lahat para sa ating espiritual na buhay. Sa ating pagdarasal at paglalaan ng oras sa Diyos, ating ipinapakita ang ating pananampalataya at tiwala sa Kanya. Ang mga himalang nais nating matamo ay nagsisimula sa ating pagnanais na lumapit sa Kanya. Kung tayo ay hindi naglalaan ng oras para sa Kanya, mahihirapan tayong makipag-ugnayan at makilala ang Kanyang kalooban. Sa Hebreo 11:6, sinasabi na, ngunit walang sino mang makakalapit sa Diyos, malibang siya'y maniwala na mayroon siyang Diyos at siya'y nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Ang talatang ito ay naglalarawan ng halaga ng pananampalataya at pagsusumikap sa ating relasyon sa Diyos. Ang paglalaan ng oras para sa Kanya ay isang patunay ng ating pananampalataya na Siya ay naririto at handang makinig sa ating mga panalangin. Ang kakulangan ng oras na inilalaan natin para sa Kanya ay nagiging hadlang sa ating mga himalang nais dahil ito ay nagpapakita ng kakulangan ng ating tiwala at pananampalataya sa Kanya. Ang mga biyayang nais nating matamo ay madalas na nakadepende sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung patuloy tayong magiging abala sa ating mga gawain at hindi natin bibigyan ng halaga ang ating espiritual na buhay, mahihirapan tayong matanggap ang mga biyayang nakalaan para sa atin. Ang Diyos ay handang magbigay, ngunit kailangan natin munang tugunan ang Kanya sa pamamagitan ng ating mga dasal at pagninilay. Ang paglalaan ng oras para sa Kanya ay hindi lamang isang aktibidad, kundi isang pagkakataon upang maipakita ang ating paghahanap at pagnanais na makilala Siya ng mas mabuti. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaring maraming bagay ang humahadlang sa ating oras para sa Diyos. Ngunit dapat nating tandaan na ang paglalaan ng oras para sa Kanya ay hindi isang bagay na dapat ipagpaliban. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ating espiritual na paglalakbay at isang susi sa mga himalang nais nating matamo. Kung tayo ay tunay na nagnanais na makamit ang mga biyayang ito, kailangan nating bawasan ang ating mga abala at maglaan ng panahon upang makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, naway maging inspirasyon sa atin ang mga talatang ito upang higit pang pagyamanin ang ating relasyon sa Diyos. Ang mga himalang nais natin ay hindi malalayong pangarap, kundi mga posibilidad na nag-uumpisa sa ating pagnanais na lumapit sa Kanya. Sa susunod na bahagi, tayo ay manalangin upang ipahayag ang ating mga hangarin at pagnanais sa Kanya. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito na may mga pusong puno ng pag-asa at pananampalataya.
Sa mga pagkakataong ito, kami ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, kinikilala ang aming mga kahinaan at ang aming mga pagkukulang. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nahaharap sa mga hamon at pagsubok na tila walang katapusan, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang aming tiwala sa iyong kabutihan. Nais naming ihandog ang aming mga sarili sa iyo, O Diyos. Sa mundong puno ng mga distractions, madalas naming nalilimutan ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa iyo. Sa ating mga abalang schedule, ang mga bagay na dapat ay mas mahalaga ay madalas na napapabayaan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinahalagahan namin ang mga bagay na makalupa kaysa sa mas mataas na layunin na iyong itinakda para sa amin. Nais naming baguhin ito, nais naming maglaan ng oras sa iyong mga salita, sa mga panalangin at sa pagsasalamin sa iyong mga aral. O Panginoon, turuan mo kami na maging mas mapanuri sa aming mga gawi. Ibigay mo sa amin ang kaalaman na ang tunay na milagro ay nagmumula sa malapit na relasyon sa iyo. Naway, ang aming mga puso ay maging handang tumanggap ng iyong mga biyaya, ngunit kailangan naming unahin ang pagkakaroon ng ugnayan sa iyo. Tulungan mo kami na maunawaan na ang aming mga panalangin ay hindi lamang mga salita na sinasambit, kundi mga pagkakataon upang makipag-ugnayan at makipag-usap sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang mga sagot na nagmumula sa iyo. Hinihiling namin na sa bawat oras na aming ilalaan sa pagninilay-nilay at panalangin, kami ay mapuspos ng iyong Espiritu Santo. Nais naming maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay, upang sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay may gabay at lakas na nagmumula sa iyo. O Diyos, sa mga oras na kami ay naguguluhan o nalulumbay, tulungan mo kaming makahanap ng kaaliwan sa pagiging kasama mo. Ipakita mo sa amin ang halaga ng katahimikan at kapayapaan na nagmumula sa paglalaan ng oras sa iyo. Naway ang bawat sandali na aming ilalaan para sa iyong mga salita ay magdulot ng pagbabago sa aming mga puso at isipan. Hinihiling namin na sa aming mga oras ng pagsamba, kami ay maging bukas sa mga milagro na iyong nais ipakita sa amin. Alam namin na ang mga pagbabago ay hindi agad-agad, ngunit sa aming patuloy na pagsisikap na lumapit sa iyo, kami ay nagtitiwala na ang mga pagbabago ay unti-unting magaganap. Naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pagmamahal at biyaya. At sa bawat hakbang na aming tinatahak, kami ay patuloy na lumalago sa aming pananampalataya. Tulong mo kaming maging matatag sa aming pananalig kahit na sa mga panahon ng pagsubok, at bigyan mo kami ng lakas na hindi matitinag sa mga hamon ng buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o nawawala ng pag-asa, naway muling bumangon ang aming mga espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinihiling namin na ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat naming baguhin upang mas mapalapit sa iyo. Naway, ang aming mga puso ay maging handa at bukas sa mga aral na nais mong iparating sa amin. Patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay, at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makilala namin ang iyong mga milagro sa aming mga buhay. O Diyos, sa mga panahon ng kadiliman, kami ay lumalapit sa iyong liwanag. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila puno ng takot at pag-aalinlangan, kami ay nagtitiwala sa iyong plano para sa amin. Naway ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at katapatan. Tulong mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong mensahe sa aming mga komunidad, at sanay ang aming mga gawa at salita ay magbigay inspirasyon sa iba na lumapit sa iyo. Hinihiling namin na sa aming mga pagsisikap na maglaan ng oras para sa iyo, kami ay maging mas sensitibo sa mga pangangailangan ng iba. Naway ang aming mga puso ay mapuno
ng pagmamahal at malasakit. At sa bawat pagkakataon, kami ay maging mga daluyan ng iyong pagmamahal. Ipakita mo sa amin, O Diyos, ang mga paraan kung paano kami makapag-ambag sa ikabubuti ng iba, at sa ganitong paraan, kami ay mas mapapalapit sa iyo. O Diyos na makapangyarihan, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo, pinupuno ang aming mga puso ng pasasalamat at pagsamba. Sa bawat araw na kami ay nabubuhay, kami ay nahaharap sa mga hamon na nag-uudyok sa amin na maghanap ng mas malalim na layunin at kahulugan sa aming mga buhay. Hinihiling namin na sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa aming mga desisyon, bigyan mo kami ng karunungan at discernment na nagmumula sa iyong espiritu. Naway kami ay maging mga kasangkapan ng iyong kalooban, handang magsilbi sa aming kapwa at sa mga pangangailangan ng aming komunidad. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay o nawawala ng pag-asa, naway muling buuin ang aming mga espiritu sa pamamagitan ng iyong mga salita. Hinihiling namin na ipakita mo sa amin ang mga bagay na dapat naming baguhin upang mas mapalapit sa iyo. Naway ang aming mga puso ay maging handa at bukas sa mga aral na nais mong iparating sa amin. Patuloy mo kaming gabayan sa aming paglalakbay at sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway makilala namin ang iyong mga milagro sa aming mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay nahirapan at tila nag-iisa, tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ay palaging kasama namin. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, ipaalala mo sa amin na ang iyong pagmamahal at pagkalinga ay hindi nagmamaliw. Naway ang aming mga damdamin ng takot at pangamba ay mapalitan ng lakas at katatagan na nagmumula sa aming pagtitiwala sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pangarap, ang aming mga ambisyon at ang mga bagay na pinahahalagahan namin sa buhay. Naway ang mga ito ay maging alay namin sa iyo at ang aming mga pagsisikap ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. O Panginoon, sa aming paglalakbay, naway maging inspirasyon kami sa iba. Nais naming maging mga ilaw sa dilim, mga tagapagdala ng pag-asa sa mga nawawala ng direksyon. Tulong mo kaming maging malasakit sa aming kapwa, na sa bawat pagkakataon ay handang tumulong at makinig sa kanilang mga hinaing. Ipinagpapakumbaba namin ang aming sarili sa iyo at hinihiling namin na ang aming mga puso ay maging bukas at handang tumulong sa mga nangangailangan. Naway ang aming mga salita at pagkilos ay maging patunay ng iyong kabutihan. Sa bawat pagkakataon na kami ay magbibigay ng tulong, naway makilala ang iyong presensya sa aming mga ginagawa. Bigyan mo kami ng pagkakataon na maging mga tagapaghatid ng iyong pagmamahal, hindi lamang sa aming mga kaibigan at pamilya, kundi pati na rin sa mga estranghero na nagiging bahagi ng aming buhay. Hinihiling namin na sa mga oras ng kaguluhan, kami ay maging mga tagapagdala ng kapayapaan. O Diyos, kami ay nagdarasal na sana ay maging mas malalim ang aming pag-unawa sa iyong mga salita at mga aral. Naway ang aming mga pagninilay-nilay ay hindi lamang maging isang bahagi ng aming mga gawain, kundi maging isang tunay na paglalakbay patungo sa mas malalim na relasyon sa iyo. Hinihiling namin na ang aming mga puso ay mapuno ng iyong pagmamahal at kapayapaan, na sa bawat araw ay makilala namin ang iyong presensya sa aming mga buhay. Sa mga oras na kami ay naguguluhan, bigyan mo kami ng liwanag upang makita ang mga sagot na nagmumula sa iyo. Hinihiling namin na sa bawat oras na aming ilalaan sa pagninilay-nilay at panalangin, kami ay mapuspos ng iyong Espiritu Santo. Nais naming maranasan ang iyong presensya sa aming mga buhay, upang sa bawat hakbang na aming tatahakin, kami ay may gabay at lakas na nagmumula sa iyo.
O Diyos, sa mga panahon ng kadiliman, kami ay lumalapit sa iyong liwanag. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila puno ng takot at pag-aalinlangan, kami ay nagtitiwala sa iyong plano para sa amin. Naway, ang aming mga buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at katapatan. Tulong mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong mensahe sa aming mga komunidad at sana'y ang aming mga gawa at salita ay magbigay inspirasyon sa iba na lumapit sa iyo. Sa pagtatapos ng aming panalangin, O Diyos, kami ay nagmamalasakit, naglalakbay na may pag-asa at nagtitiwala na sa bawat hakbang ay ikaw ang aming kasama. Salamat sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Naway patuloy na maging matatag ang aming pananampalataya at ang aming mga buhay ay maging alay sa iyo sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa pagtatapos ng ating devotional na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa Diyos. Sa mundong puno ng abala at mga alalahanin, madalas tayong nakakaligtaan ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga pangarap, mga hangarin at kahit ang mga himala na ating inaasahan ay madalas na nakatali sa ating kakayahang makipag-ugnayan sa ating manlilikha. Minsan, nagiging hadlang ang ating mga takbo ng buhay upang tayo'y makapaglaan ng oras na nararapat para sa ating espiritual na pag-unlad. Ngunit, sa bawat pagkakataon na tayo ay humihinto, nagdarasal at nag-iisip tungkol sa Kanya, binubuksan natin ang ating puso sa mga posibilidad na Kanyang maibibigay sa atin. Ang mga himala, mga biyaya at mga sagot sa ating mga panalangin ay madalas na nakasalalay sa ating pagkilos. Hindi natin dapat kalimutan na ang ating pananampalataya ay isang aktibong proseso. Ano ang mga bagay na maaaring hadlang sa atin? Marahil ito ay ang mga abala sa trabaho, mga responsibilidad sa pamilya o kahit ang mga simpleng bagay tulad ng social media at entertainment. Sa mga pagkakataong ito, dapat tayong maging mapanuri. Maglaan tayo ng oras sa ating araw upang makipag-usap sa Diyos. Walang mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng oras sa ating tagapaglikha na siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Sa ating pagninilay-nilay, naway magbigay tayo ng pagkakataon sa ating mga sarili na makilala ang Diyos sa mas malalim na paraan. Maaaring may mga pagkakataon na tayo ay naguguluhan, nag-aalinlangan o di kaya'y nawawalan ng pag-asa, ngunit sa mga oras na ito, ang ating pananampalataya ang siyang dapat nating panghawakan. Tandaan natin na ang mga himala ay hindi palaging makikita sa mga malalaking bagay. Minsan, ang mga ito ay nasa maliliit na pagkakataon sa mga simpleng sagot sa ating mga panalangin at sa mga mensahe na natatanggap natin sa ating araw-araw na buhay. Nais ko rin kayong hikayatin na maging bukas sa mga pagbabago. Kapag tayo ay naglalaan ng oras para sa Diyos, nagiging mas handa tayong tumanggap ng mga pagbabago sa ating buhay. Ang mga himala ay hindi lamang tungkol sa mga bagay na ating hinihiling, kundi pati na rin sa mga pagkakataong binubuksan ng Diyos upang tayo ay lumago, matuto, at umunlad. Sa bawat hakbang na ating ginagawa patungo sa Kanya, nagiging mas maliwanag ang ating landas. Magtulungan tayo sa pagbuo ng isang komunidad na nakatuon sa pananampalataya at pag-ibig. Sa mga pagkakataong tayo ay nagkakasama, nagiging mas madali ang pag-unawa sa mga aral ng Diyos. Tayo ay nagiging gabay sa isa't isa, nagtutulungan sa pag-abot ng ating mga layunin at pag-asam sa mga himala sa ating buhay. Huwag tayong matakot na ibahagi ang ating mga karanasan at mga saksi sa mga gawa ng Diyos. Sa paggawa nito, tayo ay nagiging inspirasyon sa iba at nagiging bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Sa pagtatapos, naway palakasin tayo ng Diyos sa ating mga pagsisikap na makilala siya ng mas mabuti. Maglaan tayo ng oras, hindi lamang para sa ating mga pangangailangan, kundi para sa Kanya.
Sa pamamagitan ng ating mga desisyon at sa mga hakbang na ating gagawin, makakakita tayo ng mga himalang hindi natin inaasahan. Ang Diyos ay palaging handa na makinig at magbigay. Tayo sa ating mga puso ay dapat ding maging handa na tumanggap. Naway pagpalain kayo ng Diyos at bigyan ng kapayapaan sa inyong mga puso. Patuloy tayong manalangin, magnilay at lumakad sa kanyang liwanag. Hanggang sa muli, naway patuloy nating itaguyod ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa Kanya.